seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya blessed morning at panalangin ng pagpapala, panalangin ng kaayusan, panalangin ng kagalingan kay sa lahat ng may mga karamdaman ngayon. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, gagaling kayo. Okay? So, it is a matter of faith na dapat talagang unawain ng tao na mapangyari ang lahat sa patuloy nating pagsasabuhay sa pananampalataya. So ngayon sa umagang ito, pag-usapan natin yung the covenant of God's love. Alam niyo ba na ang karunungan ng tao ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan, pamamaraan, pag-unawa. So nasabi natin kapag maalam ka, parang makita mo lahat sa daigdig na ito. And then, sa usaping character, maganda din yon kasi nakapagbigay ito ng respeto sa tao, paggalang, kapag good character ang pinapakita natin. Pero ang pinakadakila, binanggit din ito ni Pablo na 3 bagay dapat meron ang tao. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero sabi ni Pablo, ngunit pinakadakila sa lahat ang pag-ibig. Yan. Maganda yan. And knowledge will give you power, character will give you respect, while the love offers everything. Okay? It conquers everything. So, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang ebanghelyo natin. Na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa daigdig na ito. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, hindi upang husgahan ang daigdig, kundi upang iligtas, lalong-lalo na sa mga sumasampalataya. So, ang pag-ibig ay pinakadakila. Bakit dakila ang pag-ibig? Kaya lagi kong tinatanong, mahal na mahal ba natin ang Diyos? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Okay? Lahat ay binigay ng Diyos sa daigdig na ito, maging ang anak niya. Okay? Ginawang sariling handog. Okay? Sa Old Testament, kahit si Isaac, inialay din yun ni Abraham. So nakita ng Diyos ang dakilang pananampalataya ni Abraham. Kaya sabi ni Yahweh, hindi ang anak mo ang ialay, may tupa dyan. So ganun ang pag-ibig ng Diyos sa daigdig na ito, na ganun na lamang ang kanyang pagmamahal sa lahat. Lahat ng ang daigdig pag sinasabing daigdig, hindi lang tao. Pero ang tao ay mas mahal ng Panginoon kaysa mga hayop na meron dito. Okay? So ano ba ang pinaka-purpose ay upang hindi mapahamak ang mga mananampalataya. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ang tao. Pero dahil nga sa pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mamamatay tayo, pero sabi niya, bubuhayin. So yun na yung panibagong testamento. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mayroon mang kamatayan, pero sabi niya, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Nung dumating si Kristo, wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Okay? Ano na lang yun, parang ang sabi ni Kristo sa isang iglap ay mabubuhay kayong lahat. Yan. Nasa kay Kristo na lahat. Okay? Si Jesus is God's gift to a lost world because of sin. Okay? Si Jesus yun. Si Jesus is God's expression of love to humanity. So, lagi nating tinatanong, bakit ginagawa ito ng Diyos? Kasi nung una, sabi niya, sino ba ang tao na dapat pahalagahan? Pwede naman akong gumawa ng panibagong creation. So, that is Old Testament na pahayag ng Diyos. Ang sinumang magkasala, mamamatay. Ganon yun sa Old Testament. Dahil sa batas, kautusan, namamatay ang tao at nagkasala ang tao. So, sa New Testament, nung dumating si Jesus, iba na yung aura ng Diyos. Okay? Dahil, hindi naman nagbago ang tao kahit ang daming punishment. Kahit ang daming kakilakilabot na pangyayari sa Old Testament. Kahit yung bahay nila ay puno ng mga insekto, yung mga pananim, kinakain ng insekto para lang gutumin ang tao at magbalik loob sa Diyos at matakot sa Diyos. Sa loob ng bahay, may palaka. Sa labas, may palaka. May mga balang, mga panganay na mamatay. Kapag walang dugo yung
pintuan ninyo dugo ng karnero, mamamatay ang panganay. So, napa, ang daming ginawa, ang daming ginawa ang Diyos sa Old Testament para ang tao ay matakot, maniwala at magtiwala. Pero wala pa rin. So, sa bandang huli, sinabi na ng Diyos, kalimutan ko na ang ano ninyo, pagkakasala. So, dahil kay Kristo, ginawang handog ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, aalisin ang kasalanan, kalimutan ng mga hindrance ang kasalanan sa Diyos kasi nagkaroon ng gap between God and humanity. So bakit, ang tanong natin, bakit ginawa ito ni Yahweh sa daigdig? Imagine ang kanya pang anak ang kapalit upang mapanumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Anong sitwasyon meron ng daigdig? Ito yung sitwasyon because the people is currently in the state of perishing, suffering because of darkness. So they hate the light. So kahit anong gawin ng Diyos, talagang ang tao ay lumalayo, mas lumalayo sa Diyos. So ang Diyos na lang ang nagbigay ng paraan para mapanumbalik ang tao sa Diyos. So dahil kay Kristo, okay, ginawa tayong banal. Hindi dahil sa matuwid tayo, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. So ito yon, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, the covenant of God's love, na inialay ang kanyang anak. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa daigdig na ito. Inialay ang kanyang anak upang iligtas ang daigdig. Kaya ang tawag natin kay Jesus ay Savior. Kasi dahil sa dugo niya, imagine, dahil sa dugo niya, sa katawan niya, napanumbalik ang pananampalataya at relasyon ng tao sa Diyos. Dahil ang dugo ni Kristo, dahil kay Kristo, inalis niya tayo sa kaparusahan, inalis niya tayo sa kapahamakan, inalis niya ang kasalanan. Ito yung maganda eh. Sabi kahit sa Hebrew, basahin nyo dyan sa Hebrew, sinabi din nila, inaalis na ng Diyos, kakalimutan na ng Diyos ang kasalanan ng tao. At sabi niya, gawin niyang banal hindi dahil sa matuwid ang tao, kundi dahil sa dugo ni Kristo. So si Jesus ang nagpapabanal sa tao. Na kung saan, nung una, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngayon, kahit mamamatay tayo, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ang sabi ni Jesus, bubuhayin ko. Lalong-lalo na yung mga mananampalataya. Okay? So tinanggal ni Jesus ang sumpa ng kamatayan, yung apoy ng impyerno. Take note, apoy ng impyerno ay napakatindi ito. Walang hanggang kaparusahan yan. Kung tayo kung maging ganap ng panahon and then mapunta tayo sa apoy ng impyerno, so walang hanggan yan. Kaya kung titingnan natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, inalis niya ito. Yung puot baga ng Diyos, imagine yung puot ng Panginoon sa Old Testament, napakatindi. Minsan yung iba nilamon ng lupa, di ba? Ng tubig. Okay? Ginamit ng Diyos ang tubig, lupa, apoy, hangin, para lang matakot. Minsan ang Diyos nagsasalita, nakakabingi. Kaya sabi ng mga tao, Panginoon, wag na po kayong magsalita. Idaan nyo na po sa mga propeta ang iyong mensahe. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, yun ang nangyari sa panahon natin ngayon. Kaya purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Dahil ang sabi dito, malalampasan na natin ang kakilakilabot na sumpa ng Diyos, ng puot ng Diyos. Yung kaparusahang walang hanggan. Okay? So, mapalad tayo dahil merong anak na naghandog ng kanyang buhay para hindi na, imagine, para maging malaya na tayo. Okay? Kaya ito yung best recommendation sa gospel natin na dapat ang tao ay sumasampalataya. Okay? Kasi ang sumasampalataya ay maliligtas. Yan ang pinakamagandang term. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga taong nananatili sa ilaw, sino ba yung ilaw? Si Kristo. Yung mga nananatili kay Kristo, sabi ni San Juan, walang makakagapi ng dilim kundi ang liwanag. Si Kristo lamang. Walang makakagapi ng lahat ng bagay kundi ang Diyos, si Jesus sa daigdig na ito. So sa John 1:4, na kay Jesus ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Verse 5, John 1:5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman
ng kadiliman. O, ito yung magandang rekomendasyon na kung marami man tayong pinagdaanan, alam naman natin na ang Diyos ang may control ng lahat. Diba sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Sinumang uh, naglalakbay sa dilim ay kaya niyang bigyan ng liwanag. Kung naligaw ka na sa landas, ibibigay ng Diyos ang tamang daan. Kung wala sa iyong katotohanan, ipagkaloob ng Diyos ang magandang kaisipan o katotohanan. At alam natin, makita natin ang katotohanan, ang kalayaan kung tayo namuhay sa katotohanan. Okay? So, ang lahat ay nasa Diyos. Okay? Kaya ang lahat ng nasa Diyos ay maliliwanagan ang isip, okay? Para magandang pag-iisip natin, ang puso natin, para hindi na lang puro galit ang meron sa puso, ang pamumuhay, okay? Kaya maganda ang daloy ng pamumuhay ng tao kung siya'y laging nagpailalim sa Diyos. Andun yung kasiguraduhan. Okay? Huwag niyong kalimutan yan. So John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan, isa pa yan. Ang noon ay, ang turing lang ng Diyos sa tao noon ay mga lingkod, mga alipin. Yun naman pinaka-purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Para maging tagapaglingkod. Pero sa pagdating ni Kristo, imagine, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi dahil kadugo tayo ng Panginoon, kundi dahil inilapit tayo ni Kristo at itinuring ng mga kapatid. So, yan. Tayo'y maging mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo'y nasa Diyos. Hindi dahil sa sinilang tayo ayon sa kalikasan, kagustuhan o kagagawa ng tao, naging mga anak tayo ng Diyos dahil ito'y ayon sa kalooban ng Ama. Okay? Kalooban ng Ama na maging anak ng lahat. Ay lang, kailangan nating sumasampalataya. Okay? Kaya gusto nyo bang sumigla ang kalooban ninyo, ang buhay ninyo? Ay, dapat sa Diyos tayo, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Kapag nangako ang Diyos noon, yan ay magpakailanman ang bisa. Kaya maganda po na kung pinapahalagahan natin ang pag-ibig ng Panginoon, may bisa po yan. Kaya ano ba ang meron sa pag-ibig? Maramdaman mo na ang gaan ng buhay, komportable, di ba? Kapag ang Diyos ang nangibabaw sa buhay ng tao, andun yung kapayapaan at kasiglahan. So kung bakit hindi mo naramdaman ang kasiglahan, siguro malayo tayo sa ilaw. Kasi ang ilaw ang nagliliwanag eh. Kapag nasa Diyos ang tao, kahit sa pag-iisip natin ay kayang ayusin niya ng Panginoon kung talagang kung talagang humingi tayo sa Kanya ng patnubay at gabay. So, ang problema lang kasi sa bandang huli na natin na pansin ang Diyos na kailangan po ang Panginoon. So dapat ang gagawin ng tao bago niya simulan ang lahat, ay igalang mo na ang Diyos. Tawagin natin ang pangalan ng Panginoon para sa isang araw ay maging secure ang buhay ng tao. So maganda ang pag-asa ng tao kung siya'y nasa Diyos. Okay? Hindi ka manghinaan ng loob. So yun yung maganda eh. Kahit sa gitna ng iyong pinagdaanan, hindi ka manghinaan ng loob. Kaya kung gusto mo ng wastong pamumuhay, kasiglahan ng pamumuhay, dapat ibalik natin yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa daigdig na ito. Ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos na siyang magdadala sa atin ng kagandahan, kasiglahan, kasiguraduhan. O yan. Kung gusto mo ng kasiguraduhan, pag-ibig. Kasi sabi ni Pablo, dakila ang pag-ibig ha. Kung titingnan nyo, kapag ang pag-ibig ang nangibabaw sa tao, walang hirap para sa kanya. Puro kayang gawin yan kapag pag-ibig ng ibabaw. So mahalin din natin ang Diyos. Yan ang pinakamagandang recommendation. Paano ba natin mahalin ang Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat, okay? Siyempre, pagtulong sa kapwa. Siyempre, yung tahanan ng Diyos, ayusin din natin ito. Kung mahal natin ang Panginoon, pinapaganda natin ang kanyang tahanan. Kung naintindihan mo ang saklaw ng pag-ibig ni Kristo, dapat suportado ka sa kalooban niya. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Gaya ng pagsunod sa pananampalataya. Okay? Ano pa yung saklaw ng pag-ibig ng Diyos? Pagsasabuhay sa mga aral.
Kasi yan ay magdadala sa atin tungo sa buhay ng walang hanggan, maging ang kaligtasan. So maganda po kung naintindihan natin na kung bakit ginawa ito ng Diyos dahil yun nga, minsan ang kautusan, ang akala natin para ang tao ay susunod sa pamantayan, nag-impose ang Diyos ng kautusan. Pero parang ang tao hindi lahat. Parang hindi naman na hindi epektibo, kundi may mga tao talagang, kumbaga ang sabi ni Kristo, may mas mahalaga pa sa kautusan. At yun ang buhay. Di ba? Nung sa bandang huli, sinabi yun ni Kristo. Kasi nung nilabag na Jesus yung Sabat, nagpagaling si Jesus during Sabat. Alam sabi ni Jesus, may mas mahalaga pa sa kautusan. At yun ang buhay ng tao. So yun na-realize ng Diyos na napakadaling kitilin ang buhay noon dahil sa paglabag. Pero nung napagtanto ng Diyos na, sige, bigyan natin ng ibang pamamaraan at ipinapakita niyang pag-ibig para mapanumbalik yung kaayusan ng lahat. So yun. Pwedeng gamitin natin para mapanumbalik ang kaayusan. Kung kayo'y nakakaranas ng hindi maganda, magulo pa rin, ay pakita natin ang pag-ibig. At ang sabi ng Diyos at kahit si Pablo, dakila ang pag-ibig dahil mapapanumbalik lahat. Pwede mong madaig lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, tinitingnan niya ang kaayusan. Maganda ang pagtingin ng pag-ibig kahit magulo ang daigdig. Kahit magulo ang lahat, kung pag-ibig ang nangibabaw, nakikita niya ang maayos at magandang pamamaraan. So, ganun din po. Yan ang pinakamagandang recommendation. Kung paanong iniibig ng Diyos ang tao sa daigdig na ito dahil nakita niya kung ano ang mahalaga. So, dapat makita din natin yung pag-ibig para makita natin kung ano ang pinakamahalaga sa daigdig na ito. So, alam natin na maganda ang result ng pag-ibig. Kaya, kung paanong iniibig ng Diyos ang daigdig, ganun din ang tao. Ibigin natin lahat. Okay? So, kailangan yun ang mangibabaw sa tao at gawin ng tao para yung environment ay magkaroon ng maganda kahit alam nating mayroong hindi magandang nangyayari sa buhay. So, yung consciousness, paulit-ulit kong sinasabi, yung consciousness ay mahalaga yan. Kung paano natin i-control ang pag-iisip natin, emotion natin, na may mga bagay na realidad, na may mga bagay na pwedeng i-control, na may mga bagay na kaya mong ayusin muli, okay? Tingnan muli. So, ganun ang daigdig mga kapatid, kaya huwag kang masyadong masaktan. Kasi may mga reality na hinayaan ng Diyos na mangyari at nag-exist para maintindihan ng tao mga bagay-bagay. So, ang tao dapat open. Okay? Dapat bukas ang tao sa possibility o opportunity sa result ng mga nangyayari na meron tayo sa daigdig na ito. Hindi yung emotional, nasasaktan, na-disappoint. So, hindi yon. Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinayaan niyang mangyari ito para maintindihan ng tao ang mga result, ang mga consequences, ang mga possibility na pwede niyang ayusin, tingnan at unawain. Okay? Kaya, yun, pakita natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen?